Guys, part 4. So may itlog na. May itlog na yung mga ibon ninyo. So eto, tinabi ko na ito mga nakaraan eh. Sir Mike, paano ba yung mga ibon ko eh? Paano ba kung nag-crack yung mga ibon? Nag-crack yung dahil nga minsan hindi natin maiwasan na nagkakaroon ng may mga nasasagi sa bato na nagkaka-crack o na yung itlog nila. So ang daming mga pansier na ay share ko sa inyo yung mga ginagawa nila kapag may crack na o nabasag yung itlog. Basta't wag lang mabubutas talaga kung nag-crack lang yung itlog. So magagawa ng paraan. So, wag niyo itapon, sayang. Kung nag-crack lang, hindi ito mapipisa. Kunyari, naglilimlim pa lang. First day, second day, third day. Naglilimlim yung kalapati, tapos biglang may nag-crack. O kaya, minsan yung kalapati natin, hindi naman nag-iitlog sa mismong pugad nila. So, minsan nag-iitlog dun sa lapag, sa double cage. So, sa akin, double cage sa lapag. Minsan, pagkabagsak ng itlog, meron nagka-crack. So, ang ginagawa dyan, bago yung sa akin, yung sistema ko, ang ginagawa ng mga kalapatids natin dyan, para sa mga newbie tsaka sa mga hindi pa nakakaalam, ang ginagawa nila, panlagay dun sa crack ng kalapati para mapisa pa rin. So yung iba, kandila. Yung mag-iinit ng kandila, magpapatak ng kandila. Huwag niyong patakan guys yung itlog maluluto. So magpapatak ng kandila, pag may mga patak-patak na, pagka medyo lumamig na, tsaka kukunin yung dahil malambot pa yun, tsaka ipapahid dun sa sa itlog ng kalapati. Sa lahat ng may crack, ipapahid nila yon. So ipapahid yun. So yun yung ginagawa ng iba. So yung ginagawa ng iba, meron pang gumagawa ng bulkasil, nalagyan ng bulkasil yung parang manipis lang. So yung iba naman ang ginagawa tape. Maraming ginagawa kung meron kang tape. So yung sa akin yung pinakamadali kasi lagi na naman to meron. So yan, gaya ng sinasabi ko, kung hindi ka maselan-selan, kagaya ko, walang selan-selan sa ganyan. Kasi yung iba-iba yung sistema. Meron yung iba na talagang kailangan makinis na makinis. Talagang hindi kailangan dumi. Walang dumi yung itlog. So iba-iba naman ang sistema ng mga pagkalapati. So ang lagi ko sinasabi, yung immune system nila, kung paano sila, yung immunity ng kalapati. Kaya nga sabi ko, hindi naman kailangan malinis na malinis. Yung kalinisan ng loob o para sa atin o para doon sa mga pero yung kung hindi naman ganong malinis, kaya yung kulungan ko, ako lang naman nandyan. So pwede na sa akin yung basta't wag lang basa yung loob ng loob. So importante na tuyo lagi yung loob natin. So makikita niyo yung ibon niyo, kahit nga maraming dumi diyan, makikita niyo ang kikinis Basta't wag lang mababasa yung loob ng kulungan nila. Mahina sila dun sa sa pag nababasa at saka yung ammonia, yung amoy yung nabasa na dumi na ng kalapati. So mabaho talaga. So masama sa kanila 'yon. So basta tuyo yung kulungan, okay, laban 'yan. So yun na. Ang ginagawa ko naman, kumukuha ko lang ng dumi rin ng kalapati. Kung wala akong makitang maitibal, wala akong makitang kandila, wala akong makitang tape, wala akong makita na kahit anong pwedeng ilagay. So, kuha lang ako ng dumi ng kalapati. Yung dumi ng kalapati na yan, yun na rin yung nilalagay ko ng kumukuha ko ng hindi basang-basa, hindi rin tuyong-tuyo, yung sakto lang. So, kukuha lang ako ng gano'n dahil di naman ako maselan. Nahawakan ko nga yung mga ibang pwede mong iba to So, yun ang ilalagay ko doon. Tatakpan ko lang na medyo manipis o medyo yung sakto na matakpan yung may crack. So, yun. Tapos ilalagay ko dun sa loob, ipapalimlim ko sa kanila. So yun, pagka natuyo yung dumi ng kalapati at nalimliman yun, observe nyo yung mga kalapati ninyo dati ng itlog. Tapos di nyo nakita, merong dumi nila. Tapos meron time na gusto mong tanggalin, tinanggal mo. Pag tinanggal mo yung tuklap yung kasama na yung balat nun. So ganun din yun sa kanila, na pagka yung dumi na yun, hindi na matatanggal yun hanggang sa mapisa. Kahit napisa na yung itlog, nandun pa rin yung dumi na yun. Matigas pa rin, hindi matatanggal basta-basta. So yun yung ginagawa ko lang. Dumi lang ng kalapati, pwede na yan. Ang tagal ko nang ginagawa yan. Dati pa, ewan ko kung ako lang ata yung nagtuturo ng ganyang puro mga kaanuhan lang. Pero proven. So kung makikinig kayo sa akin, mukha lang talaga akong walang alam. Pero yung mga tinuturo ko ay base sa kaalaman ko, sa experience ko. Kaya kahit saan tayo magkita, kahit saan tayo magkwentuhan. So yung mga sinasabi ko ngayon, naririnig nyo, yung pa rin yung sasabihin ko kahit saan tayo magkita. Kasi yan yung nakatanim at experience ko sa pagkakalapati.
So yun na. Marami na akong mga ibon. Siguro mga ratio mga 90% napipisa talaga. Wag lang yung may butas pagka nabutas na yung ito. Wala lang talaga minsan, no. Kung meron kayong alam, kung may mga magagaling diyan na may butas na napapapisa niyo po, o share niyo naman. So ako pagka ganoon, wala na talaga. So yung mga crack lang, madali mapipisa at nagagawa ng paraan. So ang dami kong ganoon ng mga ibon. Sabihin, sir, di ba yan kasi marumi yan eh. So guys, experience pa rin. Ang dami ko rin napanalo, may mga napa-champion ako, may mga nagpanalo ko sa pooling na ganoon ang ginawa kong sistema sa nilalagyan lang ng pag nag-crack nilalagyan lang ng dumi. So, yun yung guys, yun yung sistema ko na madali naman kahit saan naman diyan sa meron naman makukuha na dumi ng kalapate, lalo na yung mga dumi naman nito mga to hindi naman maganda naman yung mga dumi nila kasi nga nag-herbal ako sa mga kalapate ko lahat. So yun, pag napisa na yung itlog, so ang binibigay ko pagka napisa na yung itlog, nagbibigay na ako ng pellet sa umaga, buto sa hapon. Mas maganda sa observation ko lang maganda yung ibon kasi kahit naman sa tao guys, yung mga baby dahil nga mahina pa, hindi pa ganun kalakas yung panunaw nila, kailangan malalambot pa yung kinakain nila. So ang ginagawa ko, umaga binibigyan ko sila ng pellet, tapos sa hapon binibigyan ko sila ng buto. So guys, part 5 na tayo, part 5 susunod nito. 7 minutes na uli, ang bilis ng oras. So guys, God bless sa lahat.